Magpapatuloy po tayo sa ating special coverage sa Hatol ng Bayan 2019. At ngayon tayo po ay magtungo sa PPCRV at tingnan natin ang unang bugso ng unofficial and partial results ng halalan. Yes, Angelique, nagsisimula na ang magdatingan dito sa PPCRV Command Center ang inaantabayanan nating unofficial partial election results para nga dito sa nangyaring Hatol ng Bayan 2019, partikular na para sa senatorial race. Sa mga nangungunang senador as of 6:05:28 p.m. ngayong May 13, 2019 mula sa clustered precincts counted na 330 out of 85,769. Number 1 si Cynthia Villar with 93,660 votes. Number 2 naman si Grace Poe with 83,258 votes. Pangatlo si Bongo with 73,786 votes. Pang-apat si Pia with 72,105 votes. Panglima si Bato de la Rosa with 67,102 votes. 67,102 votes. Pang-anim naman si Sonny Angara with 65,916 votes. Pang-pito si Amy Marcos with 65,616 votes. Pang-walo si Lito Lapid with 65,753 votes. Kung inyong mapapansin, no, Angelique, ay mas mataas yung bilang ng kay Lito Lapid kesa kay Amy Marcos. Pero ang sinabi na natin ito sa PPCRV, pero ang sabi nila sa atin ay galing daw kasi yan mismo sa transparency server at chinecheck na nila ngayon. Samantala, pang-siyam naman si Francis Tolentino with 56,274 votes. Pang-sampu si Nancy Binay with 55,616 votes. Pang-11 si Bong Revilla with 53,528 votes. Pang-12 si JV Ejercito with 52,097 votes. 13, Benigno Bam Aquino with 51,605 votes. 14, Coco Pimentel with 51,017 votes. 15, Jinggoy Estrada with 43,508 votes. 16, Mar Rojas with 36,004 votes. 17, Serge Osmeña with 33,536 votes. 18, Doc Willie Ong with 27,399 votes. Angelique, kanina lamang ay nag-flash din dito sa big screen ang PPCRV ng partial unofficial results ng mga party list. Pero tinanggal din yan kasi may putol dun sa screenshot at hindi kumpleto yung bilang. At mamaya nga babalikan natin yan para sa resulta naman para sa party list. Mula nga rito sa PPCRV Command Center, Mela Les Moras ng People's Television para sa Hatol ng Bayan 2019. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Les Moras. Okay. At syempre naman po, ngayon magkakaroon tayo ng update ng bilangan ng boto sa Kapitolyo ng Bulacan mula kay Patrick De Jesus live. Okay, sige, abangan natin mamaya si Patrick De Jesus, no? Babalik So, po tayo dyan. co-convene yung COMELEC ng National Board of Canvassers para sa mga tumatakbong senador at ganun din sa party list, no? Pending the transmission, sinuspindi muna yung kanila pong sesyon. Ang resulta mula sa COMELEC counted by the NBOC, National Board of Canvassers, ay magagaling po yan sa Provincial Board of Canvassers, city and municipalities, no? Yung mga BCM, yung precinct level, okay, ay mag-print ng 8 kopya ng mga electronic transmission before electronic transmission to be done. Ita-transmit, So 8 printed election returns yan. Yes. 8 sets. And it will be distributed sa mga recipients. Yun yung mga minority and majority Dominant parties. majority Dominant. party and dominant minority party. Kasama dyan yung iba pang mga bibigyan. Aside from those 8 copies, meron pang ipiprint na 22. 22 ERs. Can you imagine kung gaano karaming ilalabas? Kasi kailangan ibigay sa media eh. Ibibigay sa media, sa atin, isa naman sa NAMFREL, sa PPCRV, yun yung citizens arm. So tutok tayo ha, mapagmasid tayo lalo na sa bilangan. Actually po ngayon, di ba, bukod sa PPCRV, ang isa pang acknowledged citizen arm ngayon ay ang LENTE, yung part ng legal assistance, kumbaga, or legal advisors para sa election 2019. Okay. So ready na si Patrick? Balikan na natin. Opo, so balikan ulit natin si Patrick De Jesus mula sa Bulacan. Patrick?
Yes, eksakto alas 6 nga ay natapos ang halalan sa Santa Isabel Elementary School sa Malolos, Bulacan. Naabutan natin na ipiniprint ang mga election returns ng national at local elections. Yung election returns ay bibigyan ng kopya ang mga poll watchers na kumakatawan sa mga partido at kandidato. Wala namang naging problema sa Santa Isabel Elementary School. Actually, mabilis daw yung naging transmission ng mga naging resulta sa idinaos na halalan sa paaralan. Yung mga guro nating tumayong Board of Election Inspectors, kanina pang madaling araw nagtatrabaho kaugnay ng eleksyon mula sa pag-aasikaso sa mga gagamitin sa halalan hanggang sa ngayong pagtatransmit ng mga resulta at pag-print sa mga election returns. Dito sa Bulacan, yung mga na-transmit na resulta mula doon sa mga polling places ay dediretso yan dito sa canvassing venue na ginaganap dito sa Kapitolyo ng Lalawigan sa Malolos. At narito tayo ngayon at pinaghahandaan ng ma-receive yung mga resulta para doon sa local and national positions. Ipapakita ko lang sa inyo itong LED screen sa aking likuran. Diyan nga naka-display yung transmission of votes mula doon sa mga munisipalidad dito sa Bulacan. Ito ang Bulacan ay mayroong 21 municipalities. At may legend tayo dyan kapag ibig sabihin yan pula, tingnan dun sa may gilid na pangalan ng munisipalidad, ibig sabihin ay wala pang natatransmit na boto dito sa may canvassing venue. Kapag yan ay naging dilaw na, yellow, meron na tayong partial na bilang na natatanggap. Kapag naman green, ibig sabihin ay kumpleto na yung transmission of votes dito sa canvassing area sa Kapitolyo nga ng Bulacan. Mahigpit yung seguridad na ipinapatupad dito. Meron tayong mga kapulisan na nakapaligid at yung mga canvassers natin ay ready na rin para hinihintay na rin natin kasi yung magiging resulta ng naging halalan dito sa Bulacan. Mula rito sa Bulacan, Patrick De Jesus ng People's Television, PTV4 para sa Hatol ng Bayan 2019. Maraming salamat, Pat, sa iyong naging update mula dyan sa Malolos, Bulacan. Nakita naman natin na dire-diretso pa rin po. Actually, hindi pa nga nagsisimula ang transmission, kumbaga. At mamaya, nakita natin sa screen na red pa lamang, maaari ito maging yellow at green based sa magiging transmission process natin mamaya mula sa Malolos, Bulacan. And hopefully, kasi meron namang mga contingency measures para kahit nasabihin natin na brownout o meron mga electrical power shortages, matatransmit pa rin yung SD. Yun na yan kasi high-tech talaga yan di ba? Meron siyang paraan. Kung sa cellphone, pwede ka mag-send ng message. Yung mga makina na yan, nasisend yung laman na data through the SD card na naka-install din doon. Okay. So that's the technology that we're using now. Samantala po, naging maayos din ang botohan sa probinsya ng Cavite. Kung saan po ang ilan po sa mga eskwelahan ay on time na natapos ang kanilang botohan. Sa ngayon po, nakahanda na rin ang lahat para sa canvassing ng mga boto sa Cavite. Ang update dyan mula kay Bea Bernardo live. Yes, Bea, come in. Angelic, eksaktong alas 6 ng gabi nagsara ang botohan sa Parkland Elementary School sa General Trias, Cavite. At maliit lamang yung population, yung voting population ng nasabing paaralan. Hindi pa ito lalagpas ng 1,000. At ang mga boto ay nasa 400 lamang. 45% lamang ang naging voters ng nasabing paaralan. Ang mga sobrang balota, sinira at sa harap ng mga poll watchers. Ang ilan nga sa mga kandidatong nakakuha ng mataas na boto sa nasabing paaralan ay ang mga pambato ng administrasyon katulad ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at dating SAP Bongo. Nakakuha din ng mataas na boto si Cynthia Villara, Pia Cayetano, Sani Angara, Grace Po at Amy Marcos. Ngayon nga ay nandito tayo sa Kapitolyo ng Cavite kung saan gaganapin yung canvassing ng boto sa probinsya. At as of the moment, iisang munisipalidad pa lamang ang nakakapagbigay o nakapag-transmit ng resulta ng botohan. Kung makikita nyo nga sa aking likuran, Angelique, halos
mga munisipalidad ay naka-red dot pa lamang. Indikasyon nga to na hindi pa sila nakakapagbigay o nakakapag-transmit ng resulta. Pero yung General Emilio Aguinaldo naka-green dot na, ibig sabihin kumpleto na o tapos na lahat na ng result ay na-transmit nila. 100% yung voters turnout ng General Emilio Aguinaldo. Nasa 14,000 na botante ang bumoto sa kanila. Ayon sa COMELEC kasi magkakamag-anak naman daw yung mga tao doon, kaya naman siguro ay sabay-sabay na rin silang bumoto. At ayon din sa COMELEC o yung sa Commission on Election, maaari na rin makapagbigay ng kompletong resulta ang Magallanes ngayong gabi dahil nasa 15,000 yung population vote lang nila ngayon. Maliit lang kumpara sa ibang lugar sa Cavite, kaya naman mas madali para sa kanila ang makapagbigay ng resulta o kompletong resulta. At yan muna ang latest mula dito sa Cavite. Bea Bernardo ng People's Television para sa Hatol ng Bayan 2019. Maraming salamat sa iyo, Bea Bernardo. Yung mga kilalang nagtutunggali dyan sa probinsya ng Cavite, mga apelidong Revilla. Yes. Aha. Maliksi, sa Imu, sa Bacoor. So nakatutok tayo dyan sa mga lugar na yan. Baluarte pa rin yan ng mga pamilyang Revilla. At may Remulla rin. Remulla. Remulla, Gobernador. Villa, Maliksi. Marami tayo actually binabantay ng Cavite. Diyan din sa San Juan. Kung saan na-disqualify si Manzano pero nakatakbo yata, no? Of course, kasi hanggang hindi executory ang desisyon, pwede ka pa rin tumakbo. Yan. Ang nagtutunggali dyan ay isang Estrada bilang mayor Zamora. and Zamora. Zamora. Sa Maynila naman, yun nga kanina, binanggit ko, Tatlo yun, no? medyo madugo din ang eleksyon dyan. Ha? Hindi naman magulo, Hindi pwede talaga. talaga Go in magkikita. bloody sense talaga. Yan, si Isko Moreno, na batay sa aking nabasa kanina, medyo nang yata sa Maynila. So kukuha tayo si Erap, Mayor Erap, at si Fred. Yes. Meron pa ba? Silang tatlo. Tatlo lang. Okay, so again, sa Pasig City, Soto versus Eusebio. Ayan, ha. Kaya ang mangyayari sa kanila. Yung mga tumatakbo mga artista sa Pampanga, marami outside Metro Manila, kamustahin din natin yan. And of course, sa Visayas and Mindanao. So, Aljo, bukod doon sa naging updates natin sa Cavite, ngayon naman, malalaman natin ang partial election results mula naman sa lalawigan ng Cagayan. Malalaman natin yan mula kay Teresa Campos. Live. Teresa? Maraming salamat. All's well that ends well. Dito po sa Tuguegarao West Central School, ang pinakamalaking voting center dito sa lungsod ng Tuguegarao. At sabi nga po ng ating Tuguegarao West Central Principal na si Dr. Janet Dulin, naging maayos ang lahat. Mas magandang eleksyon ngayon kaysa noong nakarang 2016 dahil mas malinis pa ang ating paligid. Actually, nakikita nyo po sa ating likuran ay kasalukuyan na pong naghahanda ang ating electoral board para po sa kanilang pagsasara na dito po sa ating presinto sa West Central School. And in fact, dito po sa based do sa initial result na lumabas po sa ilang mga presinto dito sa Tuguegarao West para po sa senatorial balls, ay sa top 5 po natin ay karamihan sa kanila galing po sa PDP Laban at saka Hugpong ng Pagbabago. Kasama po dyan sina Bongo, Bato de la Rosa, Grace po, Cynthia Villar and Aimee Marcos. Meanwhile, sinabi po ng ating kapulisan RD Espino, tiwala po sila na mula sa pag-umpisa hanggang sa pagsasara at hanggang sa proklamasyon ng mga mananalo ay magiging matiwasay dahil nga po sa kanilang magandang sinunod na deployment plan simula pa noong May 3 dito po sa Tuguegarao o sa buong regional office ng PRO2. And in fact, isa sa kanilang ina-attribute dito dahil nga po sa generally peaceful ang atin pong eleksyon dito ay dahil sa maagang deployment ng atin pong kapulisan. So, narito po ang ating panayam kay RD Espino ng Police Regional Office 2. Sa nakita ko naman na mukhang ang end game natin ay magiging peaceful to. No? Ang kautusan ko nga sa mga pulis natin na nagbabantay doon na pagdating ng pagsarado ng mga voting centers, voting precincts, be sure na
maiwan na lang doon sa loob yung mga authorized na mga poll watchers lang. So lahat ng mga hindi nakasali doon, palabasin na lang. Tigpitan ang pagpasok ng mga ibang tao na hindi naman sila part ng electoral board at ng mga official watchers natin at ng PPCRB. Sa ngayon, pagkatapos nga po dito sa mga presinto, lahat na puntahan ngayon sa ating po mga city at municipal canvassing centers para naman hintayin din po ang resulta doon. Itong katatapos nating midterm elections dito sa lungsod ng Tuguegarao na meron pong 90,000 na mahigit na mga botante. So yan po ang ating pinaka-latest mula dito sa Tuguegarao City. Ako po si Teresa Campos ng Philippine Broadcasting Service para sa Hatol ng Bayan 2019. Maraming salamat, Teresa. Narinig naman po natin yung recent update nila na napakalinis nga daw po ng naging eleksyon doon ngayon sa Tuguegarao City at yung nakapanayam nila na si R.D. Espino, Sir R.D. Espino, nasabi rin niya na pinatotohanan niya talaga na napakalinis daw ngayon at magiging peaceful nga daw sa kanyang pagkakagaransya na ang mangyayaring transmission at kumbaga in general sense, yung buong eleksyon doon sa Tuguegarao At City. isa pang malinis na gusto ko ring makita na mas malinis, yung talagang malinis na kapaligiran. Literal po eh. Grabe, alam mo basura. naman, alam mo naman tayo, every election, yung generate nating basura from the campaign period to the day itself. Dahil although bawal na, di ba? Kasi hindi na dapat nangangampanya today kasi election today, ando pa rin yung mga sample ballots, ang dami-dami mga papeles. Nakita niyo yung ibang video natin? Talaga yung saheg, grabe pagkakapal-kapal. Hindi naman lahat, no? Meron Maraming namang mga po disiplinado mga Pilipino, pero ganun pa rin, no? Paulit-ulit natin sinasabi, meron pa rin matitigas na ulo natin mga Pilipino. Na simpleng pagtatapon ng basura ay hindi magawa. Pero may isi-share sana ako dito Sige, go na ahead. video ng isang maliit na bata, 2 taong gulang, Anong sa nangyari? Japan. Sige. Siya mismo nagtapon ng basura doon sa tamang tapunan. Di ba? Sige na, isi-share ko sa inyo sa Birada Bendijo. sige. One of these days. Okay. Well, anyway, yan. Again, yung medyo yung proseso mismo, Jik, no? Ilan ba ang ipiprint out ng Initially, 8, vote counting machines? 8? pero total of, meron pa 22. 22? Aha. Yan ipamimigay sa Sa iba't ibang mga... Citizens Arms. Aha. Okay, sige. Update tayo mamaya sa bilangan, no? Para sa nangunguna sa mga senador, pati na sa party list. Kasi napakarami nga nun, di ba? Oo nga. Paano pagboto ko, makalimutan mo salamin mo. Oo, nalimutan mong baliktarin yung papel na balot. Party list. Sa dami Sa nun. likod siya. Basta siguraduhin lang, sana naman, tama yung nabilugan mong bilog. Kung Kasi, kanino pangalan alam yun. mo ba, Baka mamaya yun, sa kabila mo siya According na... to Lente, no, na meron daw Sige. talagang mga instances na hindi talaga tama yung pagkaka-mark. Yung iba po nating botante, kung ito yung hugis bilog, binulugan yung bilog. So may circle. Yung iba naman po in-underline. Nako, hopefully, wala na May hong threshold ganyang naman klase. at least 1/4 eh. Hindi, paano Yung mawa-1/4 1/4 lang. nasa labas nga yung drawing? Hindi siya sa Binabasa yung nasa labas direction. siya. Nagkulang pa tayo sa paalala sa ating mga butante. Yan ang Huwag niyo po masakla. kaming sisisihin, ha? At kami po ay kumpleto dito sa Para na impormasyon. po Lalo na sa kaming- PTV4, sa PCOO. Oo. Broken MP3 na po. Hindi na record MP3. Baka mamaya niyan, kisan nyo yun, ha? Or check. Ako wala, huwag na. Hindi yung mabibili. Invalido na yun, hindi Sayang na po. bibilangin ng BCM. Marami pa tayong mga balita at update higit po sa midterm elections. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Hatol ng Bayan 2019. Tignan mo. Susunod sa Gmail. Kuya, huwag mong sisihin si tatay. Gusto lang niyang magkatuluyan tayong dalawa bilang mag-asawa. At makinig ka, ikaw Lucio. Hindi ikaw ang babaeng bagay sa kanya. Sama-sama nating sundan tuwing hapon si
Gmail, Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Dito sa PTV. Alay ay pag-asa, handog ay inspirasyon, at hatid ay serbisyo publiko sa bawat Pilipino. Halos 40 taong walang sawang paglilingkod sa sambayanan. Ang isa sa mga longest-running public service shows ng bayan. Damayan ngayon. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon. Dito lang sa PTV. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Simula ng bawat araw sa 30 minutong pagbibigay impormasyon at balitaang itik sa kaalaman para sa sambayanan. Kasama sina Dayan Querer at Audrey Coriseta sa Daily Info. Hatid namin sa inyo para sa bayan. Tutukan araw-araw ang Small Town Lottery, Swertres, at Easy 2 Lotto Draws. Mula Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 11 ng umaga at alas 4 ng hapon. At patuloy na sundan ang mga major PCSO Lotto Draws tuwing alas 9 ng gabi. Sama-sama nating abangan ang programang patuloy na bumabago sa buhay ng bawat Pilipino. Dito lang sa PTV. Okay, balik tayo dito sa ating pong special coverage ng PCOO Hatol ng Bayan 2019. Kasama pa rin si Angelique. Yes, sir. Yes. And Tricia. Yes. And Aljo Bendijo. Okay? At alamin natin ang update po sa lungsod ng Bacolod. Kaugnay sa pagsasagawa ng canvassing doon. Mula kay Clazel Pardilla. Live, Clazel, maayong gabi. Kari mo. Yes, Aljo, kasalukuyan tayo naghihintay dito sa New Government Center ng Bacolod City para sa voters turnout ng ating mga kababayan na bumoto ngayong halalan. Sa loob ng session hall ng NGC Bacolod City, magaganap ang opisyal na bilangan ng boto sa Bacolod. Hinihintay ng COMELEC ang voters turnout ng 45 polling precincts, 353 clustered precincts. 312,816 ang registered voters sa Bacolod City, ang pinakamalaking bilang sa lungsod sa Negros Occidental. At ngayong gabi, magkakaalaman kung ilan sa kanila ang ginamit ang kanilang pagkakataong bumoto para magluklok ng leader na mamumuno sa kanilang lungsod at mga senador na magbabalangkas ng batas sa ating bansa. Sa mga oras na ito ay wala pang dumarating na SD card dito sa sesyon. Kaya naman magdamaga na ang pag-aabang. Andito ang ilan sa ating mga residente, poll watcher at taga-suporta, gayon din ang mga kawani ng media. Samantala, Aljo, dito sa labas ng NGC Bacolod City ay makikita natin ang pagbuhos ng ating mga kababayan. Yung ilan sa kanila ay taga-suporta ng mga tumatakbong alkalde kabilang Johnson incumbent Mayor Leonor Dia, dating konsehal Bata Pasige at ang dating radio broadcaster na si Ray Carmona. Samantala dahil nga patuloy yung pagpunta o pagdagsa ng mga tao ay mahigpit na seguridad yung ipinatutupad ng ating mga pulisya na ka-deploy ang SWAT team para yan sa posibleng gulo na maganap lalo na kapag nagkadikitan yung bilangan ng boto sa magkabilang kampo. Samantala dahil nga naghihintay yung ating ibang mga kababayan dito sa ating kanang bahagi, habang sila ay nag-aabang, pwede munang magpamassage sa ating mga kababayang PWD para naman hindi mainip habang naghihintay nga ng voters turnout dito sa Bacolod City. Yan na muna ang latest mula rito sa Bacolod. Clazel Pardilla ng People's Television, Hatol ng Bayan 2019. Thank you, Clazel Pardilla. Ayan, maraming salamat sa iyo. Di ko akalain na biglang nag-number 1 si Villar. Yes. Sa latest unofficial partial yan. Initial. Initial. Of So, course. naungusan si Si Grace Si po, Grace po. well, initially nga. Pero if you remember, yung
6 years ago, nagtinap ni Grace po ang election, di ba? Bilang number one, as a senatorial candidate. Okay. Pero we will see because alam mo, sa umpisa, pwede pa pang lang po ito eh. magbago. Dahil nasa 100,000 pa lang, no? Halos ang mga pumapasok ng mga boto. Yeah. Samantala, dadako po tayo ngayon sa Davao City, ang lungsod ni Aljo. Maayong gabi sa inyong tanan, ha? Alamin po Kaminaw kamusta. karon. Yes, okay. Kamusta po ang canvassing dyan kaya ngayon? Ihahatid sa atin yan ni Jay Lagang ng PTV Davao. Yes, Jay. Yes, Angelique, kasalukuyan nga tayong nandito ngayon sa loob ng sangguniang panglungsod ng Davao kung saan ginaganap ang bilangan ng boto para sa kakatapos lamang na midterm elections ngayong araw. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC Davao ay pasado alas 3 kaninang hapon nang mag-convene ang mga miyembro ng City Board of Canvassers upang pag-usapan at paghandaan ang gaganaping canvassing of votes. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin hinihintay ang pag-transmit ng lahat ng mga boto mula sa 1,139 clustered precinct ng Davao City. Maliban sa mga kawani ng COMELEC Davao at sa bumubuo ng Board of Canvassers ay nandito rin sa loob ng sangguniang panglungsod ng Davao ang ilang mga poll watchers, mga lawyers at mga representante ng mga political party, party list at mga kumandidato sa midterm elections. Exactly 7:43 p.m. nga ngayong gabi, Angelique, ay muli nang nag-convene ang City Board of Canvassers upang ipagpatuloy ang canvassing of votes. Base nga sa talaan mula sa COMELEC Davao ay may 2 kandidato sa pagka-alkalde sa Davao City, isa sa vice-alkalde, 3 sa pagka-congressman at 18 sa pagka-konsihal. Ang sa first district, isang kandidato naman sa pagka-congressman at 22 kumandidato pagka-konsihal sa second district, at sa third district ay may isang kandidato sa pagka-congressman at 12 councilors ang tumakbo sa nasabing distrito. Umaasa rin ang COMELEC na malaking turnouts ang kanilang makukuha mula sa mahigit 948,000 na bilang ng mga botante dito sa Davao City. Angelique, dahil na rin sa mga presinto na nasa mga far-flung areas ay baka umabot pa hanggang bukas ang bilangan. Pero umaasa naman ang COMELEC Davao na matatapos nila ang canvassing of votes sa lalong madaling panahon. At yan muna ang latest mula dito sa sangguniang panglungsod ng Davao. Jay Lagang ng PTV Davao para sa Hatol ng Bayan 2019. Okay, maraming salamat sa iyo, Jay Lagang ng PTV Davao. Ang lugar sa gabi, sa umaga, wala kang maamoy na sigarilyo. Oy. Wala. Bawal kahit na sa loob o sa labas ka man lang ng establishments. Okay. Wala kang mabili mga patingi-tingi doon. Oo, Patago pa. dito talaga, no? Kailangan merong area for smoking. And even Kabilaan ng tindahan. Oo, kuminsan naglalakad ka sa sidewalk, doon mo naaamoy. So pati sa sidewalk, bawal. Wala talaga doon. Ganon ka-stricto sa Davao. Lalo na itong liquor ban. At saka may curfew pa sila doon. Walang paputok during New Year and Christmas celebration. Oo. Kaya, Merong centralized yung, ayan, yung pati basura, ha? Sige. Oo, talaga itinatapon nila sa tamang tapunan ko. Hindi, huli ka! Sige. Huli ka! Eto na po. Multa ka! Pangkalata po naging mapayapa ang botohan sa vote-rich province ng Cebu. Ay, may nabigay sa mga Ang taga-Subo. update dyan, kabilang na po ang isinasagawang canvassing. Iatid sa atin Eunice Monte. Live, yes, Eunice. Angelique, minor problem kung may tuturing na Commission on Election sa mga nangyaring aberya kanina mula sa mga pumapaliang vote counting machines hanggang sa hindi mabasa ng mga voters registration and verifying machine. Normal anya ito. Kung may tuturing lalo pa dito mismo sa Cebu City at sa Cebu Province, manggagaling ang isa sa mga pinakamalaking boto na aabot nga sa halos humigit kumulang 3 milyong botante mula nga yan sa mga kababayan nating Cebuano.
At ngayon, sa tanong naman kung bakit nagloloko ang mga machine sa kabila ng mga final testing nito noong Biyernes bago ilagay sa mga paaralan, ayon kay Jerome Brillantes, ang COMELEC Provincial Supervisor, maaaring sa sobrang init ito at sa dami ng mga tao na rin kanina kaya hindi kinaya ng mga machines. Pero kung sa resulta ng preparasyon nila sa eleksyon, aniya napaka-cooperative ng mga Cebuano dahil maidedeklara na nga ngayon pa lamang na generally peaceful ang sitwasyon dito sa Cebu. Bagamat noon ay nasa ilalim ng election hotspot red category o areas of grave concern ang bayan ng Tuburan at San Fernando dahil na rin sa intense political rivalries, na i-downgrade na ito sa orange category o sa areas of immediate concern na lamang na ikinatutuwa naman ngayon ng COMELEC. Bagamat di pa man tapos ang bilangan na posibleng ang abutin pa hanggang mamayang madaling araw, ay pinaaabot na ng COMELEC ang pagbati sa mga Cebuano sa mapayapang halalan 2019. Samantala, nandito nga tayo ngayon sa City Hall kung saan makikita na nga ang ilan sa mga taga-suporta ng mga lokal na kandidato, habang nasa Kapitolyo naman ang iilan at masyagang nag-aantay na makumpleto na ang transfer ng boto mula sa mahigit 12,000 polling precincts. Inaasahan na nga na magiging mahigpit ang laban dito kay Representative Gwendolyn Garcia at Vice Governor Magpale na naglalaban sa pagka-gobernador. At sa alkalde naman, isang dikitang laban din na inaasahan sa pagitan ni re-electionist Mayor Tomas Osmeña at Vice Mayor Edgardo Labella, na kaalyado rin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim yan ng partidong PDP Laban. Pasado alas 8, inaasahang magsisimula na makumpleto ang transfer ng mga boto at nakatakda ring ilabas ng PNP ang election-related incidents maya-maya lamang. At yan muna ang pinakahuling balita mula pa rin dito sa Queen City of the South. Eunice Monte ng People's Television para sa Hatol ng Bayan 2019. Okay, maraming salamat sa iyo, Eunice Monte. Outreach talaga ang area na to dahil Cebu, kasama Central Visayas and Western Visayas, aabot yan ng mahigit 9.8 million. Sa Cebu pa lang, 3 million voters sa Cebu. Vote rich talaga, no? Very vote rich. Biggest voting province yes. sa buong Pilipinas. Kung ikukumpara mo sa Metro Manila, nasa 7 million ang bilang ng mga botante dito sa Metro Manila. So, biro mo yung Visayas, halos 10 million po sila. So, very strong. So, yun na nga, no? Mga kilalang politiko dyan, Garcia, Osmeña, at yung si Labella, sa pagka-mayor ng Cebu. Big City of the South. Yes. So, syempre mula naman po sa Queen City of the South, tatalo naman tayo. Aalamin naman natin ang update sa isinagawang canvassing sa probinsya ng Bohol. Mula kay Mark Fetalco. Live, Mark? Yes, Tricia, matapos ang botohan ay ongoing naman ang canvassing dito sa mga Municipal Board of Canvassers dito sa Bohol. Isa nga ang probinsya sa may pinakamaraming registered voters o vote reach dito sa Region 7. Pumapangalawa sa Cebu, meron ditong mahigit 898,000 registered voters at 1,449 clustered precincts. Sa ngayon ay wala pang figure ang COMELEC ukol sa naging voters turnout sa naganap na midterm elections dito sa Bohol. Pero 5 ang gubernatorial candidates dito, 2 dito ang mahigpit na magkalaban, kabilang na si Leoncio Evasco at Arthur Yap. Samantala 2 naman ang nagalaban sa pagka-vice-gobernador. Sa ngayon ay may isang bayan na mula sa 48 municipalities ang nakapag-transmit ng boto dito at yan ay mula sa Corillia. Alas 3 pa lang ng hapon, kanina ay nag-convene na ang Provincial Board of Canvassers kung saan isinagawa ang initialization. At kanina nga lang ay nagsalita na si Attorney Eddie Aba, ang Provincial Election Supervisor ng Bohol, at hudyat yan ang pagsisimula ng canvassing ng PBOC dito sa Provincial Capital. At yan ang muna latest mula dito sa Bohol. Mark Fetalco ng People's Television para sa Hatol ng Bayan 2019. Maraming salamat, Mark. Nakita naman natin na hanggang ngayon daw ay magsisimula pa lamang yung transmission nila ng mga votes at wala pa nga daw silang figures according sa kanila. At makikita natin mahigpit daw ang paglalaban between Evasco and Yap. Yes. So, ngayon naman po, makikita naman natin na naging maayos rin ang pagdaraos ng 2019 midterm elections sa Davao del Sur. Sa kabila ng mga naitalang problema ay agad naman itong natugunan ng ating mga otoridad.
si Karina Cayon sa mga detalye. Karina? Naging matiwasay at mapayapa sa pangkahalatan ang pagsagawa ng midterm election sa buong probinsya ng Davao del Sur. Sabay-sabay na nagbukas ng alas 6 ng umaga ang lahat ng polling center sa Digos City at 9 na munisipalidad ng probinsya. Maaga pa lang ay nakaantabay na ang mga botante sa kani-kanilang mga polling precincts. Bagamat mataas at mabagal ang pila bago makapasok sa mga presinto, tiniis ng mga botante ang init ng sikat ng araw upang makaboto lang sa kanilang mga piling kandidato. Ito ang kadalasang sitwasyong makikita sa mga polling centers. Aminado si Provincial Election Supervisor Attorney Jennifer Ancla na isa ang technical glitches sa iilang vote counting machines at voters registration verification machines sa halos lahat ng munisipalidad ang medyo nakaantala sa proseso ng pagboto. Bagamat sabi ni Ancla na maraming problema ang naranasan nitong eleksyon, ito ay agad na naitala sa National Command Center at nahanapan ng solusyon. So far, nag-function man ta ng precincts, ma'am. Unfortunately lang, naalay mga presinto na sira ang VCMs, then defective ang SD cards, ang uban kay ang VRVM, pero naman tay contingencies if ever na mag-occur na ang mga problem. Sa Ramon Magsaysay Elementary School sa Digos City, kung saan may malaking bilang ng rehistradong botante, problema pa rin ang paghanap ng kanilang mga presinto. Problems natin ngayon, medyo madaming tao as expected. So most of the people right now is hindi sila tumitingin sa board mismo kung saan yung actual pangalan nila. So the family were able to improvise na ipapa-assist din kami here. So sinesearch namin yung pangalan nila sa laptop or sa phone. Kasi na-send out sa amin yung file is they are legal voters this election. Sa larangan ng seguridad, positibong iniulat ni Davao del Sur Provincial Police Office Chief, Police Senior Superintendent Alan Manibog, ang pagiging mapayapa at matiwasay na pagdaraos ng eleksyon. Maayos naman ang halalan natin, no? So wala namang problema. At tinanong ko yung mga chief of police natin, wala namang report ng mga violence, no, para to disrupt the ongoing elections. Samantala, masayang ibinahagi ni Alea Abinyon ang naranasan niya sa pagboto bilang isang first-time voter. Bagamat matagal ang pagpila, madali ang aktwal na pagboto gamit ang VRVM at nakatulong din sa kanya ang pagdala ng listahan ng kanyang mga kandidato. Karina Laminero Cayon ng Philippine Information Agency, Davao del Sur, para sa Bayan. Okay. Okay, marami po Digos. salamat. Yes. Lami kaya diha ang bibingka sa MERS sa Digos. Ganon. Pag ako'y pupunta ng Jensen, dadaan ako ng Digos City para mo palit ng yun ang lami kailang bibingka diha. Alam mo, ang kaya masarap bumiyahe sa Pilipinas. So, may kanya-kanyang mga specialty po. Ano masarap. Okay, samantala po, bagamat 6 p.m. ang official na oras ng pagsasara po ng botohan, meron po ilang mga kababayan ang humabol sa halalan ng last few minutes. Tulad na lamang po sa lungsod ng Butuan. Ang kubuang detalye niyan mula kay Jennifer Gaetano ng PIA, Caraga. Bago pa man ang pagsasara ng election process ngayong araw, ay dagsa pa rin ang mga boboto at mahaba pa rin ang linya sa mga polling precincts dito sa lungsod ng Butuan. Isa si Pablo sa mga botanteng ilang oras ding tiniis ang mahabang pila at init ng panahon para lang makaboto. Anya, maayos naman ang naging proseso ng kanilang pagboto, bagamat may pag-antala sa pila dahil sa kaunting aberya sa ilang vote counting machines. Ang sa akong pagsulod rin, kadri sa sinugdanan yun, pagkabot na ako dito sa Rome, okay raman ang hapsay raman, wala may ingon nga na ay mga nagkuhan dyan, nag-disturbo, wala, malinawon. Problema rin sa vote counting machine ang nakita ni Allen Rose na siyang dahilan sa pag-antala ng kanilang pagboto. Ibinahagi naman ni Ronaldo, isang volunteer ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa lungsod ng Butuan, ang naging problema ng mga botante sa listahan ng COMELEC. So far, okay naman ang walang gulo at walang nagiging parang problema na malaki. Kundi yung pangalan na andito sa master list na binigay sa amin, tanong ba namin bakit hindi nagko-coincide doon sa mga precinct room? May paliwanag naman dito ang COMELEC Butuan City. The list we provided for PPCRB was presented in such a way na naka-alphabetical order ang lahat ng botante kada barangay.
And that is the same list that we provide to our DepEd supervisors also, assigned in every voting centers. Now, whereas the voters list we provided for our electoral boards, ang presentation niya by precinct. So, baka nagkaroon lang ng konting confusion. Nonetheless, every time that someone visits here to confirm their registration, nababalidate naman natin talaga. Samantala, napag-alaman din na sa paglilibot-libot ng mga opisyal mula sa PNP, DILG at COMELEC Caraga sa iba't ibang probinsya ng rehiyon simula kaninang umaga, generally peaceful naman ang kanilang naging assessment sa isinagawang eleksyon sa mga polling centers maliban na lang sa naitalang aberya sa ilang mga vote counting machines at report sa mga nahuling violators sa vote buying and selling at liquor ban. And generally, yung ikot namin sa Siargao, sa Dinagat, sa Surigao Norte, generally peaceful. As of this time, pwede natin sabihin generally peaceful. Ano? At yan ang latest mula dito sa lungsod ng Butuan, Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Hatol ng Bayan 2019. Okay, maraming salamat Jennifer Gaetano ng PIA Caraga. Alright, po sa kabila po ng mga naitalang mga aberya sa Zamboanga Peninsula at mga kalapit lugar, pangkalahatan ring naging maayos ang Butuan sa mga naturang lugar. Wala ring naitalang kaguluhan dahil sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad. Ang detalye niyan ihatid sa atin ni Myra Espinosa, PIA Zamboanga. Myra. Magandang gabi, Aljo. Narito ang mga huling update sa Zamboanga Peninsula. Bahagyang bumagal ang takbo ng botohan sa ilang polling centers sa Zamboanga Peninsula dahil sa mga naging aberya sa voter registration verification machines. Ngunit isang oras bago magsara ang botohan ay humupa na agad ang haba ng linya ng mga botante sa mga polling centers sa Region 9. Wala namang nai-report na insidente sa iba't ibang probinsya at lungsod sa Zamboanga Peninsula. Ilan sa mga reklamong natanggap ay tungkol sa paghaba ng pila ng mga botante at nahirapan sa paghanap ng kanilang mga precinct numbers. At dahil nga rito ay may mga naging biktima ng heat stroke sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Kinumpirma rin ng Zamboanga City Police na walang nahuling election violators sa lungsod. Sa probinsya naman ng Tawi-Tawi, agarang inaksyonan ng AFP at PNP ang mga panggugulo ng ilang candidate supporters. Sa probinsya ng Sulu, nagkaroon rin ng suspension of voting sa 2 barangays dahil sa komosyon ng mga residente. Pinagpatuloy ang botohan matapos makontrol ng militar ang sitwasyon. May nabalitaan ding mga nagpaputok sa Camp Andres Elementary School, ngunit walang nasaktan maliban sa 6 o 5 na naging sangkot sa komosyon kaninang umaga. Ayon kay Lieutenant General Arnel de la Vega, commander ng West Minco. Dahil sa pinaigting na seguridad ng otoridad, naging mapayapa ang botohan sa rehiyon. Kinumpirma ng Western Mindanao Command spokesperson Jerry Pesana na walang failure of election sa Western Mindanao at generally peaceful ang naganap na halalan. Nagsisimula na ang COMELEC sa pagbibilang ng mga boto simula alas 6 ng gabi. Inaasahan na ng mga residente at inaabangan ng mga residente sa Zamboanga Peninsula ang magiging resulta ng botohan. Mula rito sa Zamboanga City, Myra Espinosa ng Philippine Information Agency para sa Hatol ng Bayan 2019. Thank you, Myra E. Myra Espinosa. Yes. Pangalan niya talaga yun, ha? Myra E. Okay. Okay, Zamboanga. At syempre, hindi pa dito natatapos ang ating special coverage. Magbabalik pa po ang Hatol ng Bayan 2019.